Good morning, or good afternoon, everyone. My name is John Malacay Santos, and good afternoon, Architect Condivera. Um, today, today's presentation on tropical architecture with a focus on Tagaytay City. I'm excited to explore the dynamic relationship between architecture and nature in these tropical settings. So first, uh, let's have a brief introduction on our site analysis. Tagaytay City is situated in the Philippines, provides a unique canvas for tropical architecture. Its a topographic climate and natural elements present both challenges and opportunities for architecture designers. So why ko pinili ang Tagaytay City for my site location? Because Tagaytay City is one of the best tourist spot on the Philippines, and marami siyang pwedeng puntahan and such. Puwedeng maraming paglibutan, especially 'pag especially 'pag bare months, winter season, pinupuntahan talaga siya ng mga tao. So, here are some natural elements sa Tagaytay City. Dito na natin makikita ang slope map and land classification of the site. First is slope map. Let's dive into the site analysis. The slope map of Tagaytay City reveals the diverse topography influencing our design consideration. And next one is the land classification. The land classification further guides us in understanding the potential for construction and development in different areas. So, syempre, bago tayo magtayo ng building and such sa isang location or site, we need to determine kung ano bang kung ano bang land classification nito, kung ano bang klaseng lupa nito, kung malambot ba 'to o matibay, or okay na 'pag okay na para tayuan ng structure. Next po sa natural elements, before we go to the next slide is additional ko lang. It's important for us architecture na determine kung anong klaseng lupa ang tatayuan ng building natin, kasi sa atin na nakasalalay ang pagbubuo ng structure. What if natapos na ang pagde-design and pag-structure, pagbi-build ng building, tapos yung lupa pala is sobrang lambot. Siyempre madaming puwedeng mangyari, puwedeng puwedeng gumuho agad yung building kahit gaano pa katibay yung mga materyales na ginamit para sa bahay or building, eh, kung malambot naman ang lupa mo, puwedeng bumagsak siya and magkaroon ng problema. Next, the sun movement in Tagaytay City. Siyempre before I explain this part, siyempre it's important for us to consider the natural lighting of a structure of the place that we're gonna build our building. Siyempre, mas gusto nating mga arkitekto is kumuha tayo ng natural lighting para sa itatayo nating building, to save money and to save earth and to save electricity. It's important to us to consider that also. Harnessing natural light, one of the critical aspects of tropical architecture, yes, is the effective use of sunlight. So sa site na pinili ko po sa Tagaytay City is Tagaytay Executive Village. And dinetermine ko kung ano yung klaseng sun movement na meron dun and such. And next slide is the temperature and humidity. I think it's important for us to determine din kung ano yan. Ang temperature and humidity, pati na rin ang wind direction. Kasama yan sa site analysis. For temperature and humidity, dito po is understanding the temperature and humidity patterns is the key to creating comfort living space. Para binabalance natin yung klima, binabalance natin yung comfort sa tayuan ng building natin. Next is the climate, yes, yan. Kasama na rin yan sa temperature and humidity. Diyan natin made-determine kung ano yung klaseng klima ang nagkaroon sa Tagaytay within a year. And nakita ko yung graph na yan.
Base sa pag-understanding ko is medyo moody ang climate sa Tagaytay as of right now. Minsan mainit, minsan windy, minsan malamig, minsan nakasikat ng araw pero sobrang lakas ng hangin, mga gano'n ba. Sobrang moody. Next is the wind direction. Yes, diyan natin naipapasok ang pagba-balance ng comfort. And kasama siya sa consideration ng site analysis. And diyan rin papasok kung ano yung importance ng wind direction sa sunlight movement. And then, if yung tatayo mong building is talagang sikatan ng araw, palubugan ng araw, like parang kahit saan sumisikat yung araw is tamang-tama sa structure na yun. Ang kailangan nating gawin para ma-solve ang problema na yan, plant trees or plant plants. It will help us to get a natural ventilation, air in our structure. And next is hindi po ito kasama sa um sa binigay niyong ano sa'min sir sa pagpe-present, but I need to consider this kasi it's one of the important thing na para sa pagtatayuan ng building. Hazard assessment, dito po natin made-determine kung kung safe ba yung place na tinatayuan natin or ano. For Tagaytay City, kinonsider ko na rin kasi, malapit po siya sa Taal and every time na nagkakaroon ng alboruto ang Taal Volcano, active siya minsan, nagkakaroon ng ashfall. Tulad ng nangyari recently, nagkakaroon ng hamog, ng ash fog na dahil sa pag-aalboruto ng Taal. Nag-release siya ng ash fog and all over the city, Cavite is umabot siya. Akala natin is normal fog lang siya, pero kung mapapansin niyo is sobrang init pa rin. Kung fog siya ba at sobrang init pa rin. And ayun, it's because the ash fog na nag-alboruto ng Taal, nag-spread siya ng hamog all over the city. And sobrang delikado na 'pag nakapasok yung ash fog na yun sa loob ng katawan natin. That's why we need to consider the hazard assessment sa tatayuan nating location. Here are some photos na nakita ko sa seismic hazard assessment. And since elevated nga po ang Tagaytay, 2,000 above sea level siya, and every time na nagkakaroon ng earthquake, mataas ang chance na uguin sila ng sobra. Kahit 5.5 magnitude pa yan, elevated sila ng sobrang taas, bundok sila, sobrang lakas pa rin ng lindol na yan. That's why we need to consider kung saan yung safe place, kung saan yung pwede nating pag-evacuate every time na magkakaroon ng earthquake attacks. And next is the volcanic hazard assessment. Just like I said, malapit ang site location sa pinagtatayuan natin ng building sa Taal Volcano. Diyan makikita natin importance kung anong puwedeng gawin, kung saan yung place na safe, kung saan yung puwede nating takbuhan pag-evacuate. Diyan na rin natin mapapansin kung saan tayo puwedeng pumunta if just in case na nagkaroon ng incident na gano'n sa pag-atake ng bulkan. Tagaytay City is not without its natural hazards, just like I said. So how do architects assess and integrate resilience into their design? We'll explore the hazard assessment and strategies for creating a structurally sound and safe building. So, hindi lang sa pag-evacuate ang responsibility natin sa pagtatayo ng building. Siyempre, it's our responsibilities na rin sa paggagawa ng building kung ano bang materyales ang kailangan natin para mapatibay ang ating itatayong building sa site na yun. That's why kailangan nating i-consider lahat ng safeness, hindi lang sa nature pati na rin sa paggagawa ng structure. It's our job to fix that problem. Next, the zoning map. The zoning map of Tagaytay City dictates the land use regulation. How do these regulations shape sustainable development? So, diyan na rin papasok ang project regulation. So, ano bang ibig sabihin ng project regulation? Diyan na papasok ang mga laws, mga building codes, mga building laws. Kung ano yung, hindi porket magaling ka mag-design, magaling ka gawa ng
ng solusyon sa lahat kung ano bang puwedeng gawin dito kung may problema agad is kaya mong palitan agad 'yun. No, hindi lang basta-basta 'yan. So siyempre habang gumagawa tayo ng building, kailangan pa rin natin sumunod sa mga batas. Well, everyone thought na yung mga batas-batas na 'yan is applicable lang para sa lahat ng tao na puwede nating sundin araw-araw. No, meron din ang batas ng architecture, which is ito. Dito tayo minsan kumukuha ng batas, dito natin bine-base kung ano yung puwedeng gawin, kung anong puwedeng gawin for, sa pagtatayo ng building, Natural Building Code. Napakaimportante nito. Ito yung ginagamit ko po for designing a house, a building, or anything. It's important to use that book. Patunayan. Yeah, project regulation, ayan po yung picture na pwedeng sundan sa pagpapatayo do sa dedicate ah, nalimutan ko yung word. Yan po yung gagamitin na guide sa pagpapatayo po dun sa site na napili sa Tagaytay. So next slide is the man-made elements. Just like I said sa introduction kung bakit ko pinili ang Tagaytay City. It's because of the man-made elements. Ang madaming pwedeng puntahan, madaming pwedeng kainan and such. Every time na pupunta kayo ng Tagaytay is napakaimportante ng destination na yan. It's not because the place. It's not because sa klima. It's also because sa mga place na puwedeng puntahan talaga dun. When you're out, sa bahay, kung bored ka, madami kang puwedeng puntahan katulad nitong Sky Ranch Amusement Park in Tagaytay, Picnic Grove, madami pang iba. Hindi ko na in-include sa presentation kasi mapapahaba pa yung slides. And next is site photos. Ito po ang site na pinili ko which is naka-locate po siya sa Tagaytay Executive Village. And ayun, although there are some weaknesses about that, then mapapakita natin siya sa SWOT analysis. So, there are 3 sites na puwede kong pagpilian. Pinili ko is Tagaytay Executive Village, Tagaytay Heights, and I Love Home Tagaytay. Lahat po 'yan is puro subdivision since vacation house po ang ginawa ko, and it's applicable for that structure na mai-place sa subdivision, hindi sa ano, like well, ang Tagaytay City is not like, mga places sa ibang bansa na 'pag sinabing private place, vacation place is kailangan may sarili kang lupa talaga sa malalayong lugar, no. Well, ayun, the strength of these three sites location is una sa Tagaytay Executive Village, convenience spot near hospital, drugstore, and restaurant. So pagkalabas mo pala ng bahay mo, 'pag may sakit ka, you can go to hospital or drugstore para bumili ng gamot. And every time na 'pag gutom ka, maraming restaurant agad sa paligid mo, may groceries dun, nandun yung Fora Mall and such. Sa Tagaytay Heights, best view for all residents and peaceful, just like I said. Subdivision siya, puwede kang maglakad-lakad dun tuwing umaga, hapon, gabi, and best view siya kasi naka-elevate din siya, eh, makikita mo yung best view sa Tagaytay. Makikita mo rin dun yung Taal. LF's home, convenience spot near hospital, drugstore, and restaurant, just like Tagaytay Executive Village. Paglabas mo pa lang ng subdivision, look to your right and look to your left, andun yung Ayala Mall, andun yung andun yung mga drugstore, mga restaurant, and such. Ang weakness naman nito is ayun. So, bukod sa peaceful area sila, minsan dinadayuhan din sila ng mga turista. And may mali ako dito sa SWOT analysis. Ang Tagaytay Heights not the best view for tourist spot. No, mali yung nilagay ko diyan. Actually, it's the best spot for it. Ang bad side lang diyan is nabalitaan ko is minsan hindi, not minsan. May mga parts do'n, may mga roads na sobrang lambot na lupa. That's why alanganin rin para sa pagtayo ng building. And for the two sites na napili ko, Tagaytay City Village, pati ang I Love Home Tagaytay, not the best view kasi tago sila. Nasa loob yung isa, nasa loob ng subdivision, yung Tagaytay Executive Village, nasa loob din siya. Near Olivares College. So, kailangan mo pang lumabas ng highway and mag-drive ka kung saan, kung Pipiti Grove ka, People's Park, or Sky Ranch, ayan.
Ang opportunities naman dito is now kung diyan ka nakatira, kung dito ka sa site na nakatira is isa na yung bahay mo sa matatagpuan sa best tourist spot sa Philippines. So, if you're bored, just go out. Kung gusto mo maglibot, yeah, malapit ka na sa destination na 'yan. Lalo na 'pag bare months na, lalo na 'pag December, sobrang lamig. Hindi na gano'n kahirap kasi Philippines is one of the hottest country in this world. Sobrang init sa Pilipinas. Kaya 'pag nasa Tagaytay ka, 'pag sa Tagaytay ka nakatira, masaya. And the downside and the threats of this site location, just like I said, malapit sila sa Taal and naka-elevate ang location. 'Pag nagkaroon ng earthquake attack, mataas ang chance na ugain sila ng sobra. And that's all for today. Here's some reference na nakuha ko sa internet and to guide me sa paggawa ng presentation. And lastly, reference for this project is yung plate ko po for Building Tech 2. I'm an irregular student, so I decided to use my past plate on Building Tech 2 because it's suitable for our final plate description. So once again, my name is John Malakay D. Santos and I'm from Art 21. And good afternoon to you all and have a nice day. And I hope na enjoy and marami kayong nalaman sa aking presentation. And thank you for listening. That's it.